Hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory, revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thy the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory. Revive us again. Revive us again. With heart with thy love. May it so be rekindled with fire from above. Hallelujah, thy the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thy the glory. Revive us again. Ang naman, tigda dalawa. Kasunod, yung lahat ng lalaki, tigda dalawa. Mula natin kay Adrian. Oo, Brother Adrian. So, kailangan prepare na kayo, ha? Walang makakaligtas. Ito, Brad, dalawa ulit, ha? So, kinakabahan tuloy si Brad. Hindi makabisado. Kailangan magpakaibisadohin mo, dalawa, ha? Tigda dalawa. Usap pa sa song number 11. Wala po kong iyak na. Song number 11. Nakakala si Kuya Mili. Palimutan na mag-white natin. Very My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my still inspire, as thou hast died for me. Oh, may love to thee, pure, warm, and chainless be, a living fire. While life's dark maze I tread, in griefs around me spread, be thou my guide, be darkness star today, while sorrow stares away, nor let me ever stray from thee aside. When ends life transient dream, when days cold silence stream, shall o'er me roll. Blessed Savior, then in love, bear in this cross remove. Oh, bear me safe above
aran somson. Very good. Song number 34. Song number 34. When you walk with the Lord. Ready? When we walk with the Lord in the light of His word, where the glory shines on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His might quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can remain when we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yet a burden we bear, not a sorrow we share, but are told He that richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kaderilik? Si may alam bang kanta si Brad? Ayun. Dalawa, Mac. Sa sunod, si Ismo. Ay, hindi pa baptize pala, hindi pa pwede tumayo. Sa ano na lang, pag nakaupo na. Ah, 15 at 25. Page 25. Yan. Ang taas ni Mac. Hindi makita yung ulo. Taas eh. Ay. Tangkad ni Mac. Sa sunod, may ano no? Sana. 25. Amen. DC. Feel far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering is And I love
the dearest and blessed, for a word of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above, to bear it to dark Calvary. And where is the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, for the saints someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, for wondrous beauty I see. For was on that old cross, where His suffering died, to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. They will call me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Sa pamat. Song number 23 po. Double check mo yung 2-3. 23 po. Ito na ka lang. Amen. The deep panted for the waters of my soul, longing after thee. So the deep panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, as I long to worship thee. You alone are my strength
my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. That's it, Brother Le. Ayun. Last natin. Dalawa. Last contender. Special request ni Daddy. Ha? Sige po, punta Ah, po tayo sa sino Brad? number Mamaya? 27 po. Pasobo si Brad. Mga Brad, mga after 2 months. Palublog ka mamaya, pwede na. Ba gusto niyo magpalublog para ma-disciple na po doon. Gana po kayo. Dito na kami. Sing the wondrous love of Jesus. Ready, church? Biting ko, Brad. Sing The wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. And the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the skies. But when troubling days are over, not a shadow, not a sight. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Your us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, well, that toils of life repay. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us,
soon His beauty will behold. When the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Yun po. Sunod po natin. Song number. Song. Sa dami ng number. Alive eternal na lang. Meron yan. Ay, natabunan pa lang. Wala yan. Hindi oh. Natabunan. Isa natin mo. Ito na lang, number 1. Basta sa Bukano. Oh, gusto mo yung ano? Afflection. Gusto mo? Afflection. Yes. Ano daw? 32 daw. Ha? 35. 35 sis? 35 o 32? Anong page? 35. Near to the heart of God. Oh, 35. Sige. Slow tayo. Near to the heart. Yan, yan. Kailan po kayo? Amen. Okay. There is a place of quiet rest. Ready, church? There is a place of quiet rest near to the heart of God. A place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God. A place that the Savior lives, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God. A place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, next Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before thee, near to the heart of God. Okay, so yun, makinig lang ha, wala nang kwento-kwento ha, dito ang focus. Yun, para pinig tayo ng Word of God. So, tayo po tumuyo at basahin natin ang banal na kasulatan dito po sa Matthew chapter 6. Ito yung paborito natin. Matthew chapter 6, simulan natin sa 31 hanggang 34. Sabi dito, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall be clothed? For after all these things do the Gentiles seek,
For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa umaga ito. Muli, aming pagharap sa iyo, silang papuri sa iyo at pagsamba namin sa Espiritu at katotohanan. Nawa o Diyos ngayong umaga, nung po ang iyong nakitang karumihan sa aming mga puso, patawarin mo kami o Lord. Alam namin o Diyos, marami kayong pakukulang sa araw-araw, pero kayo bilang aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, kayo po ang lubos na nagpapatawad sa mga anak mo. Salamat o Diyos at kundi po sa lahat ng blessing na aming natatanggap sa araw-araw, labis po namin itong pinapasalamatan. Ngayong umaga o Diyos, kayo po ang mangunat, bumabay, ang Manong Espiritu ang magturo sa amin upang maintindihan namin ang mga aral mo na nais mo ipahatid sa amin sa mga anak mo ngayong araw na ito. Salamat o Lord at lahat ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so nga pa muna kayo matid at sa mga naka-join sa Google Meet, yun. Focus lang po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga dahil ngayong pong araw tinatawag po ngayon ay Lord's Day, no? Sabing Lord's Day, ano sa Tagalog ang Lord's Day? Araw ng Panginoon. Lord's Day. So kahapon nag-service tayo, pero lahat naman araw ay sa Panginoon. Pero iba ko kasi pag tinatawag na first day of the week, biblical po kasi yun. So, every Sunday ay dapat nasa bahay-sambahan tayo. O taas ng kamay, lahat ng mga Kristiyano nasa simbahan pag araw ng Sunday, taas ng kamay. Lahat ng nasa simbahan pag every Sunday. Yung iba, nasaan kayo? Sa bahay. So, kapag hindi kayo nakapunta sa bahay-sambahan, mag-join na lang kayo sa Google Meet. Yun. Kasi may Google Meet naman, di ba? Tulad ito, nakikita nyo. Nasa Google Meet po yan. So, sina Elder Melvin, kahit wala sa Cavite, sa laki ng TV, parang nandun na sila sa Cavite. Alam mo, laki, oh. So, ngayon, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung nakalagay po doon sa Matthew 6:33, no? Sabi doon, seek you first the kingdom of God. Kahit ulit-ulitin natin ito talaga yung puso ng paglilingkod natin. Yung pag-una sa kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid? Kung titingnan natin from the Old Testament hanggang New Testament, mayroon po siyang command, mayroon siyang utos. Yun, kailangan, lalo na yung mga young people, dahil kayo ang susunod na henerasyon. Kami, malapit na ho. Ako, 59. Malapit ako, 59. Pagdating ng 60, yun nalalapit na rin. Ubus na ngayong buko sa harap. Marubutit, may natira pa. Yun. Pero pagdating ng 60, 61, yun na. Marami nang magbabago sa buhay ng isang tao. Pero hindi naman yung edad, hindi yung anumang anyo mo. Ang importante kung paano tayo sumamba sa Diyos. Dahil sa iyo talaga yung required ng Diyos. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos. Ano ang purpose? Sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, let us make man in our own image and likeness. Anong purpose? To glorify Him, to honor Him, and to worship Him. Yung lang naman ang purpose. Kaya nga, ano ba yung pinaka-layunin natin sa mundong ito? Ba tayo binuhay? Ba tayo naging tao? Isa lang namang dahilan. To glorify God. O mga young people, nilalaban mo ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nasa daliri. Ang Diyos natin ay nandoon po sa ikatlong langit. Third stage of heaven. Kasi mayroong unang langit, ikalawang langit, at ikatlong langit. Kaya nga pag tinanong kayo, nasaan ang Diyos? Huwag mo isasagot, nasa unang langit, mali. Ikalawang langit, mali din. Nasaan po ang Diyos natin? Ikatlong langit. O mga bata, nasaan ang Diyos natin? O, tama na ang sagot kanina. Nandito lang eh. Pero tama din. So baka nasa Quezon lang. O kaya nandito sa dibdib lang. So dati kasi tayo, kung ano yung revolto, yun lang eh. Pero sa ating mga Kristiyano, mananampalataya, ang Diyos natin ay hindi nakikita. Ang Diyos natin ay walang laman at walang buto. Kaya sabi ng ating Panginoon John 4:24, God is a spirit. Yun. Sino nakakita na ng multo, tas ang kamay? Multo. O kita si Brother Linik ng multo. Anong kulay, Brad? Ha? Walang kulay? Ayun, so, walang literal na multo na makikita mo na yung namatay ay nagmumulto.
Kapag ang tao'y namatay, automatic yung kanyang kaluluwa at espiritu babalik sa Diyos. Walang 40 days na naglalakbay ang kaluluwa. Hindi yung totoo yun. Mga sabi-sabi ng tao yun. Ang talagang literal may ghost project. Yun. Di ba, Brother Milben? Marami ho ditong ghost project sa Bulacan. Kanina, na nakita ko, and almost napakaraming project, 425 doon na project, ghost project. Ay, alam mo yan, Brad, magkano isang project, pinakamaliit na budget, 55 million, ay 425 ang project, ghost project. Eh, ang laking pera talaga doon. Kaya ang totoong ghost, nasa project, hindi walang literal na ghost sa mga taong namatay. So, ngayon po, doon sa ating binasa, Matthew 6:33, titingnan natin ano ba yung context doon. Yung pinaka-context po doon, yung mga tao po ay masyadong nag-aalala. Ano ho bang inaalala nyo, mga senior? Sino pong senior dito sa kamay? Tayo po, magkakabarkada na po, 1 taon na lang. Triple citizen na po tayo. Filipino citizen, senior citizen, yung ikatlong citizen, ito po yung talaga nag-iintay sa atin. Heavenly citizen. Pag ikaw ay Amerikano, aba, 4 na citizenship, di ba? American citizen. Pero ang pinaka-importante doon, ano ba ang edad natin, senior citizen ka man o young people, nag-glorify natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayong mga senior, tayong mga old people, mga mature, tayo ang magagabay sa mga anak natin. Tayo ang magagayad sa mga anak natin na sila ay tumungo doon sa landas ng Panginoon. Di ba? Sa Proverbs 22 verse 6. Sige mga senior, mga old people, ano nakalagay doon? 22 verse 6. Turuan mo ang bata habang siya'y maliit pa. At kapag siya'y lumaki, hindi niya ito makakalimutan. Yun. Obligasyon ng mga magulang. O yung mga young people, anong obligasyon ng mga young people? O yung people, yung dito, anong obligasyon? Kumain, matulog, ano pa? Mag-Mobile Legend! Ano pa mga kapatid? Ang obligasyon ng mga anak, number 1, ay sumamba sa Diyos. At pangalawa, irespeto ang magulang. Sino pang may mga magulang sa inyo, nanay at tatay, taas ang kamay? Doon. Magpasalamat kayo, may nanay, tatay pa kayo. Kaya nanay lang, tatay, mapalad na po kayo noon. Bakit to? Ang magulang po ay bigay ng Diyos, regalo ng Diyos, na siyang nag-guide sa atin sa araw-araw. Doon. Ang barkada lang yan, temporary lang yan. Ang kaibigan mo, temporary lang yan. Pero ang magulang, mula nung ikay pinanganak, lumaki, nagkaisip, mag-aral, ng elementary, high school hanggang college, magkaasawa, magkaapo sa tuhod, magulang mo pa rin yan. Di ba? Kaya ano yung pagpapalit ang magulang? Talagang maganda yung irespeto natin. So, sabi doon ng talata, ng basa natin, Matthew 6:33, balikan lang po natin mga kapatid. Yun, matagal pa naman. Alas 10 pa ang pasok natin doon sa resort. Tayo papasukin kahit pumunta tayo ngayon. Anong oras na ba, sister? Ayun, nandiyan na pala malaking oras. So, mga 10 minutes pa. Sabi po dito sa 6:31, tingnan natin yung sabi ng Panginoon dito, therefore take no thought saying, what shall we eat, or what shall we drink, or with our shall we be clothed. So ito yung malaking problema ng tao ngayon. Kakainin, iinumin, at daramtin. O mga young people, mayroon na pa ba kayong nakakain? Naiinom, dinaramit. Wala nang problema. Kasi yun na talaga ang problema ng tao. Kaya magsaya na tayo. Kahit tayo mga kapatid. Kapag may nakain ka, nainom ka, may dinaramit, makontento na tayo. At doon, marirelax ang buhay natin. Kung payabanin tayo ng Diyos, salamat sa Diyos. Kung binigyan tayo ng tama ng buhay, salamat din sa Diyos. Lahat nagpapasalamat. Kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay parehas ang level ng buhay. Kasi kung lahat ay milyonaryo, halimbawa, milyonaryo ako, milyonaryo si Elder Melvin, Sister Janice, pambihira yun, lahat milyonaryo. Sino bang mamamasukan? Wala na, lahat milyonaryo eh. Kaya may ang Diyos ay ino-order niya lahat. Mayroong mayaman, mayroong mahirap, mayroong katamtaman, mayroong janitor, mayroong security, kung lahat ay security, kung lahat ay janitor,
Kung lahat ay may-ari ng kumpanya, sino magtatrabaho pa? Wala. So lahat ay inaayos ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pinaka-importante doon mga kapatid, mayroon tayong nakakain, naiinom at nadaramit. Sabi ng ni Apostol na Pablo kay Timoteo, kung mayroon kang makain, mainom, madamit, makuntinto ka na doon. Yun. Ang tanong, ilan na bang damit niyo mga kapatid sa baon? Baon pa dati. Wala pang mga Durabox, brad, no? Wala pang mga box. Baon talaga. Ilan na bang damit mayroon tayo? Ikaw, Brad, ilang mayroon kang t-shirt? 30. Yon. Okay ka na ba doon sa 30? O, hindi pa. At least mayroon kang minimiti, yung mga branded. Oh, sino pa? Ikaw, Brad, ilan ba ang t-shirt mo? 40, 30, 40. Baka may mas malaki pa, parang nagtatawaran tayo. O sister, ilan ba ang sapatos mo? 4. Gusto mo 4 na po? Pwede, yun. Lagyan mo na lang ng 0 para 40. So, yun. At least may 30, may 40. Papalit-palit lang naman yun, di ba? Oo. Kung gusto mo ng ibang kulay, ano ba? Ilan ba ang kulay? Ilan ba ang kulay na yung basic color? Red, yellow, black, white, ano pa? Violet. So, pag papalit-palit, pag ayaw mo, pintahan mo na ibang kulay, halu-haluin mo. So, ganun, mga kapatid, kung tutunin natin, mayroon na po talaga tayo. Kakainin, iinumin, darampin. So, dapat yung mukha natin, relax na. Kung hindi natin mabili ngayon, baka pagdating ng panahon, saka natin mabibili. Yun, naalala ko yung preaching ni Elder Melvin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay ay may panahon. Naalala ko si Elder Melvin. Alam mo, sabi, bisa, hindi ko makilala kasi puro ulin yung mukha eh. Doon sa billboard. Pagpasok ko sa bahay nila, puro bote. Brad, tama ko yaya pa. Nagtitinik-lig ako minsan sa bahay nila eh. Pero pagdating ng panahon, di ba, ganda na ng bahay nila. Nakita din natin yung bahay sa bahay natin sa Cavite. Dati tumutulo. Pag umuulan, mas malakas pa yung tulo sa loob kaysa labas. Ganun kabuti ang Panginoon na yung kanyang tamang panahon pag dumating, hindi mo na kailangang magpuwersa ng anumang bagay. Talagang pusang darating yan basta tapa tayo sa Panginoon. Halimbawa, yung mga binata, o taas ang kamay na natang binata. Binata! Yung talagang binata talaga. Binata ka na ba, Brad? O nagbibinata? Brother Lele, nagbibinata ka? Hindi pa binata? O nagbibinata? Parang gusto mo talagang binata. O, yung mga binata, lalaki. Yon. Pag nagkagusto tayo sa isang babae, ipag-pray natin. At ang unang qualification ng babae, nililigawan mo, makadiyos. Ang makadiyos ba yung nililigawan nyo? O magsigaw nga ng amen. Kasi unang qualification talaga ng nililigawan dapat, makadiyos. Kasi pag hindi makadiyos, kabaliktaran ho ng makadiyos, ayan o, makademonyo. Alam namang makadiyos, talagang pag makadiyos, makadiyos. Pag hindi makadiyos, kabaliktaran nun. Ganon din ho sa mga lalaki, sa mga babae, o taas ang kamay ng mga dalaga, o nagdadalaga. O, Sir Janice, kala ko si Sister Sosa nang tumataas nagdadalaga. O, ibig sabihin, kung mga dalaga kayo, ang unang titingnan din nyo sa lalaki, hindi kagwapuhan, hindi kayamanan, kundi yung pagiging makadiyos niya. Bakit o? Kapag ang lalaki makadiyos, ang babae makadiyos, sure yan na maganda ang resulta niyan sa pamilya. Kasi may takot sa Diyos. Tandaan po natin, lahat ng makadiyos, yun lang ho ang ginagabayan ng Diyos. Paano ka gagabayan ng Diyos? Ay maka-satanas ka, maka-demonyo. Hindi lalayo talaga sa iyo ang blessing. Kaya mga young people, mga binata at dalaga, ngayon, ang may boundary lang ang relation nyo. Yun, huwag nyung lalagyan na porque kayo ay magka-friend, ay parang wala nang limitation. May limit ho ang relationship. Pag kaibigan, kaibigan lang muna. Kakarating ko ito eh. Butik na masira eh. Yun, friends lang muna. Yung ginagawa ng mag-asawa, huwag na huwag niyong gagawin.
Nung may ikinasal ako sa Ilocos Norte, huling sambit ko doon sa mag-asawa, umarap kayo ngayon sa isa't isa. Tapos, kiss the bride. Ang kiso, binibigay pagkatapos na ideklara ng pastor yung kasal. Kaya mga, huwag po na kayo maghangad na mag-kiss. Kung mahal mo talaga, pahingi ng isang kiss. Mga binata, igalang yung mga dalaga, ha? Ang totoong nagmamahal sa babae, nire-respeto yung babae. Yon, hindi inaabuso. Kaya malalaman mo kapag ang lalaki, desidido at talagang totoong nagmamahal, nag-iintay ng tamang panahon. Ikaw, Brad, kaya mo ba maghintay ng 10 years? Ha? 20 years. O, tandaan mo, brother Dian, ha? 20 years. Maraming naka-record dyan, Brad, o, naka-record. O, 20 years. O, brother Adrian, ilang taon ka pwede maghintay? Habang buhay, grabe! O, Brad, kailan ka, ilang taon maghintay? Ha? Habang buhay din. So, mahirap naman maghintay pag wala na, no? So, ibig sabihin mga kapatid, may tamang panahon. Huwag yung mamadaliin ang relationship. Kasi ang sabi nga, ang tumakbo ng batulin, kung matinik ay malalim. Kaya minsan kapag yung mga magkaibigan, hanggang magkaibigan, may boundary yan. Yun. Hindi naman binabawal na magkaibigan. Kaya nga magkaibigan. Ano ibig sabihin ng magkaibigan? Sige nga, yung mga magkaibigan. Anong ibig sabihin ng magkaibigan? Ha? Yun. Nagsasabi kayo ng mga problema niyo sa isa't isa. Yun. Ikaw, Brad, ha? Pag uwi ko sa bahay, may latigo pa. Naglalambing. Parang may nililihim ka, may nilalambing ka na. So, ayusin mo, ha? So, yun, mga young people, tatanda natin na magkaibigan lang muna kayo. Hanggang di pa kayo kasal, hindi pa kayo nakakasiguro ng 100%. Maaari ngayon, nararamdaman nyo, naku, pastor, pag hindi ko siya nakita, hindi ako makatulog, pastor. Ito nga, ka-video call ko na. Nasaan ka na babahal? Wala. Emosyon lang po yon. Pipigilin mo yung emosyon na yon dahil bandaraya ang emosyon natin. Ang totoong pagmamahal, sabi ng 1 Corinthians 13:4, ay handang mag-intay. No? Anong iintayin nyo? Huwag mo nang tawagin mo ng sweetheart. Hindi pa dapat tawagin yon. Ano bang pwedeng itawag sa mga magkatipan nyo nakaranas? Pare! Pre! Pre muna ako. O kaya, Brad, sister, gano'n lang. Kung magkapatid sa Panginoon, ako nung si Mrs., hindi pa nga kami kasal nun eh. Tawag sa akin, tawag ko sister, brother, gano'n lang. Pero nung ikinasal kami, ang tawag sa akin, Ming. Sa kanya naman, sweetheart, sabi ko, pag tumawag si Mrs. ng Ming, dalawa kami lumalapit, ako, tsaka yung pusa. So, yung tawag lang, yung natural lang, hindi pa naman kayo kasal sapagkat sabi nga ng isang kasabihan, kapalaran ko'y di hahanapin. O, tatandaan nyo ha, lalapit at dudulog kung talagang sa akin. Yun. Kung talagang sa iyo yan, kahit maglayo kayo ng 10 years, 40 years, si Brad natin, 30 years. At 20, kaya mo Brad na mag-long distance relationship ng 20 years na hindi siya nakikita? Kaya mo? Dadalhin na kita sa Marawi. O Brother Adrian, kaya mo bang di makita Sister Chan ng, sabi mo, 40? A lifetime, no? O wag naman, a lifetime, hindi na yun, no? So, hanggat di pa kasal, ano yan, 50-50 pa, kung kayo talaga. Kasi, proven yan sa Bible. Kahit ako, nung nagkaroon ako ng girlfriend, nakala ko 4 years na, kami na eh. Nag-alagan ako ng ilang baboy doon sa Mindoro. Talagang asang-asa na ako. Tapos nung nagkita kami, break ako, sakit ang sakit. Talagang nag-alaga ka na para magpakasal, tapos ang dulo to, break. So, hindi natin alam ang sitwasyon. Dahil ang tukso, nandyan lang sa tabi natin. Yun. Pag ikaw ay lumayo, nandyan yung tukso. Pag ikaw ay pumunta doon, may tukso. Pag pahinay na ka sa tukso, at naibigay mo ng todo ang iyong puso sa isang tao, pag nabigo ka, baka magpakamatay ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, love God above all.
Yung puso natin ibibigay ng buong buo sa Diyos, hindi sa sino man. Secondary na lang. Yung crush mo, yung mahal mo, secondary na lang lahat yun. Huwag mong ibibigay todo-todo. Sa mga nagliligaw, ibigay mo, mga ilang porsyento ba, Brother JR, sa nililigawan? 1%. 1% lang muna. Pastor, Brad, parang ang baba. Ayaw pumayag ni Amiel. Ilang bang porsyento ay binibigay mo, Amiel? 2%. Mas palaki. Bawat ka pa, men. Matindi, no? So, huwag mo nang itudo ang porsyento dahil hindi pa naman talaga nakakatiyak kayo. Ang daming nagsisi sa ganung relasyon. Yung may mga kabataan na mas mahal pa yung kanyang girlfriend-boyfriend sa Diyos, mas mahal pa ang girlfriend-boyfriend sa magulang. Anong nangyari? Na hindi na nakapag-aral, nalayo na sa Diyos, naging miserable na ang buhay. Kaya uunahin ang Diyos, pangalawa, ang pag-aaral. Dapat magtapos muna ng pag-aaral. Ang dali kayo magpakasal pag may pera. Pastor, gusto na namin magpakasal. Doon kami magpapakasal sa Boracay. Sagot ko ang round trip mo, Pastor. Lahat ng kapatiran, sagot ko, bakit? Milyonaryo ka na eh. Pastor, gusto ko na magpakasal. Buntis na kasi pero wala akong pera. Pwede bang, Pastor, ikaw nang sumagot ng aming kasal? Patay na tayo doon. Magpapakasal ka, wala ka pang trabaho. Ano ipapakain mo sa mga anak mo? Hindi mabubuhay ang tao ng puro pagmamahal. Di ba, Brad? Pag wala kang pera, baka maging dahilan pa yan para maghiwalay kayo. Ang dami sa Cavite, yung kapitbahay namin, abay na malaki ko na yung kaldero nasa labas eh. Nagbabatungan ng kaldero. sabi ni Mrs., tingnan mo, sawayin mo, ako, matamaan pa ako ng kaldero. Mabuti kung maputi yung kaldero, ang itim eh. Minsan, pag walang pera, yan ho ang pinagmumula ng away. Kaya uunahin ninyo, ma-build up yung financial stability nyo. Yon, maganda naman pagkasal nyo, di ba? Yung biyanan mo, hindi na po kami matitira sa bahay nyo kasi may sarili na po kami bahay. Ang ganda nun. Napagkasal ninyo, punta agad kayo sa bahay nyo. Kasi sasabihin mo sa biyanan mo, kasal na kami, dito na kami titira sa bahay mo. Yun, ano gagawin mo sa nanay mo? Maging katulong na. So, preparation. Kasi ano tinuturo ng Bible. So, ano pa yung sabi ng Bible? Seek you first the kingdom of God. Yun. Sino pong baptized na dito natin? Na-baptized na. Yun. Sino pong hindi nababautismo pa? Nabautismo ka. So, pag sinabing seek you first the kingdom of God, ito po ay kingdom dito sa lupa, yung church, yung iglesia, yun ang uunahin. Paano ka magiging kabilang doon? Pag ikaw ay nabautismuhan. Pag hindi bautismuhan, hindi wisik, ano isa? Wisik, saka buhos. Kapag sinang bautismo, lubog talaga ito. Tulad ng ginawa ng Panginoon. Nagpabautismo siya. Kasi bago ka gamitin ng Panginoon na sa ministeryo, dapat magpabautismo ka muna. Hindi dahil sa crush mo. Kasi marami magpapabautismo ako dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magpapabautismo. Ay mali po yun. Magpapabautismo ka dahil natutunan mo ang aral, dahil mahal mo ang Diyos, dahil naalaman mo ang katotohanan. Kasi kung magpapabautismo ka dahil sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, huwag na. Baka dilubyo ang aabutin mo. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dahil sa kapwa-tao, dahil mahal mo ang Diyos. So, ano sabi doon? Seek you first the kingdom of God in His righteousness. Yung katuwiran, ito, banal na kasulatan. Ito yung katuwiran natin. Ito yung gabay natin. Ang sabi ng Psalms 119 verse 11, ang salita ng Diyos nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa Diyos. Eh bakit tayo nakakasala? Yung salita ng Diyos wala sa ating puso eh. Puro nguso lang. Puro sa utak lang. Kaya naging mayabang, Brad, no? Gusto mo, debate tayo, Brad. Ilan ang Diyos? Sa amin, 3 ang Diyos. Sa'yo, isa. Ilan ba ang Diyos natin, mamatid? Ha? Isa lang. Eh kung bibilangin, Ama, Diyos. Anak, Diyos. Espiritu, Diyos. Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos mo, Brad? O 3 sa kanya. Kasi binilang niya. 1 plus 1. So, sa Bible, sabi doon, go and multiply. Multiply, bawal magbawas, bawal magdagdag. So, multiply. 1 times 1,
Ilan? 1. Times 1? O, 1 pa rin. O, kung pinusupo, pero hindi, wala na naman tayo naman pinusupo. Kung pinusupuin mo rin. O. Pero sa Bible, 1 John 5:7, there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. In these 3 are 1. Yun ang napakatibay. So yung tinatawag na seek ye first the kingdom of God and its righteousness, in all these things shall be added unto you. Kaya huwag kang mag-alala kung ano yung gusto ng puso mo. Ang gagawin mo lang, yung ginawa ko rin nung una. Anong ginawa ko? Ito yung memorable verse ko. Mga young people, mga dalaga at binata, pagdating nyo sa bahay, ito i-memorize nyo. At pag nagkita tayo, ipamemorize ko sa iyo sa harap ko. Psalms 37 verse 4. Nakalagay sa atin dati sa church. 37 verse 4. O, Sister Cha, yan ang paborito ni Sister Cha. Sige, Sister Cha. Yun ang talaga napakagandang verse eh. Ang sa Tagalog nun, magpakaligaya ka. Anong gagawin mo? Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos. Ang alin? Ang nasa ng puso mo. Kahit anong gawin mo, pag hindi ka naglingkod sa Diyos, baka yung mahal mo mawala sa iyo. Kasi inuuna mo yung sarili mo. Para hindi mawala yung mahal mo, anong gagawin mo? Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos. At pusa na lang yan. Diyos ang mag-aayos. Sabi doon sa Proverbs chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong lakad, yun, sino nakamemorize nun? Kilalanin mo ang Diyos. At in all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy path. Siya ang magdadirect ng iyong lakad. Itatama ka nito. Eh ano gagawin mo? Maging tapat. Unahin ang kalooban ng Panginoon. Pag sinabing magbasa ng Biblia, sinong walang Biblia sa inyo, taas ang kamay? Mag-download kayo. Kahit hindi na kayo bumili nito, mayroong cellphone kayo eh. Ang dami yung apps sa cellphone. Yung apps ng King James Version, hindi naman lang ma-download. Eh samantalang nagdulo ang Biblia na maggagabay sa atin. Ano pa, kapatid? Sabi doon, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy path. So, importante na kilalanin natin ang Diyos na siya ang sovereign Lord, siya ang makapangyarihan sa lahat. Na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Lalo na kayong mga young people, no? Magandang matrain ang mga young people. Sinong gustong sumama sa Boracay? Taas ang kamay. Nang mailista na ni Sister Janice. Linista lang naman, wala naman pananagutan. Doon. Boracay. Marami ako dyan sa kanto, Burak, sa Kakay. Burak, puro Burak eh. O, ano si brother na yan, tumataas, tulog na. So, encouragement sa ating mga kapatid, lalo na po sa naka-join sa Google Meet, matanda, may ngipin at wala, unahin natin ang kalooban ng Panginoon. Wala tayong magagawa eh. Ang dami nang nangyayari sa atin, di ba? Almost araw-araw lumilid doon. Yun. Paano kung dumating, ikaw ang lindulin? Ikaw lang sulo. Sulo lang talaga, ikaw ang lilindulin. Kasi tandaan po natin, earthquake is a sign, wrath of God. Galit ang Diyos yun. Kung pag-aaral natin sa lumang tipan, ba't lumilindol? Dahil galit ang Diyos. Sabi sa Romans 1:18, the wrath of God is revealed from heaven. Bakit na-revealed? Dahil sa mga kasamaan at kalikuan ng tao. Yun, kasamaan at kalikuan ng tao na sinasawata daw. Ang alin? Ang katotohanan. Sino ba ang sumasawata ng katotohanan? Di ba mga Kristiyano? Sa 2 Peter 3:9, sabi ni Apostolo Pablo, ang Diyos ay mapagpahinuhod at hindi pa niya ginagawad yung hatol para bigyan ng pagkakataon sino? Na ang mga tao ay magsisi sa kasalanan. Gusto ng Diyos na bago siya dumating, bago niya ilapat yung tinatawag na Judgment Day o paghukom, lahat ng mga anak niya, lahat ng pinili ng Ama before the foundation of the world, ay magsisi sa kasalanan. Kaya naman ang Diyos na bunawin sa isang kisapmataang mundo, di ba? Ligligin kayo ng Panginoon, intensity 20, ano kayo mangyari sa mundo, Brad? Talagang ba ganun, no? Ay wala, kahit anong bakal siguro, kahit lalaking bakal, wala talagang uubra. Ito ay wake up call sa ating mga kapatid. Huwag po tayo magpaka-relax, magpaka-ligaya na tayo sa paglilingkod. Pangako naman ng Diyos yan eh. Nasabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ilalayo ko ikaw sa salot, sabi ng Isaya.
May naalala ka ba sa lumang tipa na sinalot? Ang lahat ng sinasalot, yung mga pasaway sa Diyos, di ba? Doon. Kaya, huwag na kayong magpasaway, mga young people. Pagdating sa bahay, tingnan nyo kung may hugasan, may labahan, may linisan. Sinong naglalaba sa inyo? Taas ng kamay. Nagluluto. Yun. Kumakain. Ay, kain, ako milyon lahat. So, dapat natitrain po natin yung mga anak natin, mga nanay, tatay. Maghugas ng pinggan, magluto. Kasi, pag nag-asawa yan at walang alam, baka sasabihin, ano, sino bang, bakit hindi yan natuto? Sino marunong maglaba? Yun. Mga magpapalaba ako. Mga magkano. So, yun, training. Ang training po sa loob ng bahay, hindi po sa labas. Kaya nga sabi doon, di ba? Mula maliit hanggang nagbinata, diyan natututunan ang mga trabaho sa bahay. At sa church naman, kita mo, si Brother Lilit, si Brother Reds, si Amiel, saka si AJ, si Joshua, paikot-ikot lang sila, nagsusong leader. Kung nandun na si Mac, ano yan, papalit-palit lang. Bakit to? Training po yan sa kanila. Dati, si Brother Red, saka si Lilit, pag tumayo yan, nanginginig pa. Yung mga pastor, ano bang kakatay natin, pastor? Ngayon, pastor, ano bang isusunod natin? Talagang wala nang, kumbaga, makapal na ang ano bang makapal? Hindi naman makapal, pero nawawala na yung hiya. Dati si Amiel, pag pinasulit, ako, nakakaya na, talagang, kayong mukha, talagang parang ano. Pero ngayon, every Sunday, naka-outline na. Kasi nga, ang training, importante. Ako nga, nung bago ko ng pastor sabi ni pastor, mag-preach ka, Brother Romel, at John 3:16, 3 minutes. Aba yung 3 minutes ko, para 3 oras yung damit ko, basang-basa. Pero nung mga susunod, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, parang sumubra ka na, Brad. So, natitrain po tayo. Kaya yan ang purpose natin sa mga kabataang lalaki. Yan. Ikaw ba, Brad, gusto mo nang sumunod sa Panginoon? Kailan? Ngayon o bukas? Ngayon na. Gusto mo na magpabautismo? Kasi gayon na Brother Andrea, gusto mo nang sumunod sa Diyos? Kailan? Ha? Sabi ko, pinabaraso na ni Pastor. So, decision nyo yan kung kailan mag-decide na baptism. Ang baptism, hindi yan nakakaligtas eternally. It is sign of obedience, pagsunod. Kasi sabi ng Panginoon, umayo kayo at mangaral ng mabuting balita at bautismuhan. So, yung nakatanggap ng aral at tumanggap at nandun yung magpapabautismo. At tingnan natin, Acts 2:37, no? Sabi ng mga nakinig, ano ang gagawin namin? Anong sagot ni Peter? Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo. So, sign na nagsisisi, nagpapabautismo. Yung yunok, habang naglalakbay yung yunok at saka yung si Philip, nasa karwahe, nangangaral si Philip about Isaiah 53. Sabi ng yunok nung nakinig nung salita, ay may tubig dito. Ano ba ang dahilan para hindi ako magpabautismo? Automatic. Hindi na nagsabing bukas na. Pangalawa, bakit? Alam mo bang kung may bukas pa? Kung naramdaman mong gustong sumunod sa Diyos, hindi na kailangan magbukas sa pangalawa dahil hindi natin alam kung yung pangalawa yun darating pa. Dahil yung pagsunod, hindi na dapat nadidelay. Kasi, tulad yan, kung talagang gagamitin ka ng Panginoon, nadidelay talaga So, kailangan yung decision, kung talagang gusto mo nang sumunod, sabi ng Panginoon, ngayon na. Dahil hindi mo alam yung araw ng bukas. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa na encourage tayo sa mga naka-join sa Google Meet na nawa na busog tayo ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang po tayo naglilingkod na kahit maraming mga narinig natin, nababasa, bayaan mo lang yan. Natural mo talaga mangyayari yan. Pero ang pangako ng Panginoon, Hebrew 13:5, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Okay, so tayo tumayo, kapatid, at tayo po manalangin sa ating pagtatapos. At pangunahan po tayo ng Elder Melvin, sa pagtatapos ng ating gawain. Tayo po ay tayo po ay manalangin.
Father God, na may gawa ng langit at lupa, na may gawa ng aming buhay, kami po yung gusto magpapasalamat sa aming mga napakinggan, na kung saan wala pong dapat unahin, kundi kayo lang. Yes, Lord. Salamat po, God. Nawa po, God, magamit namin sa aming pamumuhay. Nawa po, God, idiin niyo po sa mga kapatiran, sa mga bata, na dapat kayo po ang una sa lahat. Na dapat po, kung maglilingkod din po sa future, maglingkod na po kayo. Amen, Lord. Salamat po sa lahat, sa biyaya. Salamat po sa oras na nagkatipon po ng kapatiran, nagkamustahan. Salamat po sa biyaya ito. Hindi namin alam, baka sa susunod na araw na sa amin ay wala na. Amen. Salamat po, Father God, sa oras, sa lahat, sa susunod na oras. Gabayan po kami sa aming pagligo, sa aming fellowship, papatuloy sa buong araw nito. Salamat po, Diyos. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. To God be the glory, great things He has done. True love lead the world that He gave us His Son. Oh, yeah, the atonement, oh, truly believes that moment from Jesus, a pardon received. Praise the Lord, praise the Lord. Let the air carry His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son. And give Him the glory, great things He has done. Oh, di ba?